New Year's Day 2021, isang flight attendant si Christine Becerra. Natagpuan wala ng buhay sa bathtub ng isang motel sa Makati. Ang sabi, party lang niyon. Pero pagkalipas namin ng oras, trending ng pamalan. May pasak, may sugat, may mga kaibigang lalaki. Agad bumulusok ang social media. Rape is slave. Pinamalanan ng mga kasama niya. Inaresto, tinawag na kriminal. Pero teka, sabi ng autopsy, natural cause daw. Aneurysm, walang rape, walang foul play. Nagulo ang lahat, may second autopsy. May testimonya, may CCTV. Pero may tanong na hindi matigil. Bakit siya namatay at sino ang dapat managot? Ang kasong nag-viral ngunit hindi pa rin tuluyang nasasagot. Ikaw, anong tingin mo? Naririnig mo ba yun? Isang bulong, isang sigaw na kinulong sa katahimikan. Dito sa Bulong Diaries, ang bawat kwento ay hindi basta kwento lang. Ito ay mga totoong pangyayari. Madilim, nakakakilabot at minsan, masyadong totoo para hindi mo paniwalaan. Ako, si Bulong, at sa channel na to, sabay nating babalikan ang mga krimen na yumanik sa bayan. Mga kwentong mababalaghan na hindi mo basta maririnig. At mga misteryong hindi pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Ito ang mga kwentong matagal nang ibinulong sa takot, sa hiya, sa kagustuhang makalimot. Pero ngayon maririnig na sila muli. Dito sa Bulong Diaries. Mula sa mga kilalang true crime cases hanggang sa mga urban legends, haunted places, lost files, at mga kwentong pinilit, ilibing sa katahimikan. Tayo ang magiging boses ng mga biktima. Tayo ang magsasabi ng totoo kahit gaano pa ito karahas, kakilabot, o kabaliw. Kung ikaw ay mahilig sa creepy na kwento, interesado sa misteryo, o gusto mong marinig ang mga kwento ng mga boses na matagal nang nananahimik, subscribe ka na dahil sa bawat episode may bagong sekreto tayong ilalahan. At sa bawat bulong, may kwento kang di mo malilimutan. Welcome to Bulong Diaries. Makinig ka, pero huwag kang lilingon. Bagong taon, bagong simula pero para sa isang flight attendant na si Christine Angelica de Serra, iyon ang naging huling gabi ng kanyang buhay. Isang kwento na puno ng tanong, haka-haka, media frenzy, at isang pagkamatay na hanggang ngayon ay dinudugtungan pa rin ng espekulasyon. Si Christine, 23 years old, isang flight attendant ng Philippine Airlines. Kilala siya bilang masayahin, close sa family, career-driven at may matibay na pangarap. December 31, 2020, huling araw ng taon nasa City Garden Grand Hotel sa Makati si Christine. Kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan, inupahan nila ang room 2209 para mag-party at salubungin ang bagong taon. Typical celebration lang, inuman, sayawan, tawa at bonding. May mga kilala si Christine sa grupo pero may ilan din siyang kakilala lang true friends. Habang lumalalim ang gabi, patuloy din ang kasiyahan. Nagkantahan, may nagiinuman, may nagsasayawan. Based sa kuha sa CCTV at social media posts ng ilang kasama niya, masaya naman ang takbo ng party. Pero kinabukasan, January 1, 2021, bandang 2:00 ng tanghali, natagpuan si Christine na walang malay sa bathtub ng hotel room. Agad siyang dinala sa ospital pero dead on arrival na siya. Sa unang report, ang nakalagay sa death certificate, ruptured
aortic aneurysm, isang natural cause ng kamatayan kung saan pumutok ang ugat sa kanyang puso o dibdib. Pero hindi dito nagtapos ang lahat. Dahil nang lumabas ang balita sa social media, kumalat agad ang mga larawan ng katawan ni Christine. May pasa sa braso, may sugat sa binti, at base sa ilang larawan, may mga marka sa liig. Agad na nag-assume ang publiko ni rape at pinatay si Christine. Ang mga kasama niya sa party, halos lahat ay lalaki. Bigla rin itinuro bilang mga suspect. Umuugong ang social media. Trending ang hashtag Justice for Christine Dacera. Sabay-sabay ang batikos, galit at panawagan ng hustisya kahit ang ilang artista, news personalities at maging ilang opisyal ng gobyerno nagsalita agad. Wala pang malinaw na resulta ang investigasyon, pero ang hatol ng publiko, rape is slay. 3 sa mga kaibigan ni Christine ang agad na inaresto ng Makati Police. Pinamaralan pa sila sa media at ilan nagsalita rin at sinabing wala silang ginawang masama. Kaibigan nila si Christine at wala raw nangyaring krimen. Pero sa gitna ng ingay ng balita at social media, may mga detalye na lumabas at may mga hindi nagtutugma. Ayon sa mga initial medical report, walang sapat na ebidensya nagsasabing may sexual assault. At ang pinakaunang autopsy nagsabing natural death ang ikinapatay ni Christine. Pero bakit may pasa? Bakit may sugat? At bakit tila may kahina-hinalang pagtrato sa katawan niya? Lumabas rin na may delay sa pag-imbestiga. May mga hindi agad nakuhang ebidensya. Ang rumay hindi agad na secured ang mga testimonya at halo-halo at minsan ay hindi tugma. May mga sinabing nagkukwing siya o sobrang nakainom pero walang malinaw na toxicology report sa umpisa. Ang mas lalong nagpabigat, may second autopsy na ginawa ng PNP at ayon dito, may mga indikasyon posibleng hindi natural ang pagkamatay ni Christine. Pero ilang araw matapos ang insidente, sinabi rin ng DOJ at NBI walang sapat na ebidensya ng foul play. Walang rape, walang homicide, at ang pagkamatay ni Christine ay mula sa spontaneous aneurysm rupture. Nabulabog ang publiko. Paano nga ba namatay si Christine? Posible talagang aneurysm lang o may tinatago? May nagsabi baka sobrang stress at alcohol ang nag-trigger sa kanyang kondisyon. May nagsabi naman baka may pinainom sa kanya. Ang pamilya ni Christine hindi rin matanggap ang resulta. Naniniwala silang may foul play, hindi raw ganon si Christine. Hindi siya heavy drinker at kung may sakit man siya, bakit walang alam ang pamilya? Hanggang sa humupa ang balita, unti-unting nawala ang headline, ang kaso, ang mga inaresto na palaya, ang social media tumahimik. Pero ang tanong ay, manatili. Bakit minadali ang hatol ng publiko? Bakit may mga larawan ng bangkay na kumalat online? At ang mas mabigat, narespeto ba ang pagkatao ni Christine o ginawa siyang biktima hindi lang ng sistema, kundi pati ng social media? Ang Christine Dacera case ay hindi lang kwento ng isang misteryong pagkamatay. Isa rin itong salamin ng kung paano ang kasinungalingan, panik, at maling impormasyon ay kayang sirain ang reputasyon, pagkakaibigan at tiwala sa hustisya. Sa huli, walang napatunayang krimen,
walang nahatulan, at ang batang babaeng dating puno ng pangarap, inilibing na lamang. Kasama ang napakaraming tanong. Hanggang ngayon marami pa ring hindi kumbinsido. May mga nagsabing tapos na ang kaso pero sa mata ng iba, hindi pa nagsisimula ang tunay na hustisya. Makinig ka, pero huwag kang liliwan. At kung umabot ka sa parteng to, salamat sa pakikinig sa isa na namang nakakakilabot na kwento dito sa Bulong Diaries. Kung gusto mo pa ng mga ganitong true crime at misteryo na kwento, like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil bawat kwento may bulong. Ikaw, sa tingin mo, may tinatago pa ba sa likod ng kasong to? E-comment mo sa baba, gusto naming marinig ang hula mo. Till next time, makinig ka, pero huwag kang lilingon.